Hello guys, good morning. So today is Sunday, April 5, 2026. So guys, at eto, sa ngayon, magsisimba lang muna kami. At happy Easter pala sa lahat, no? At guys, kung mapapansin nyo ngayon, grabe ang tingkad ng init, no? Kaya dun sa mga iilan natin mga kaibigan, no, especially may mga kondisyon, may mga high blood, so iwas lang tayo guys sa mga init, no, kasi ito yung mga heat stroke na sinasabi natin. So hangad ko na maayos at mahirap ngayon guys, mahirap magkasakit at lahat ng bilihin mahal dahil nga sa pagtaas ng mga gasolina. So grabe guys, kung mapapansin nyo talagang dahil nga sa tension ng Iran, Iraq, no, US, so nagkakaroon ng kaigpitan dito sa mga supply ng langis. Kaya ngayon nagsasuffer din ang buong bansa, especially yung sa ating guys. Grabe. Pag nagpakarga ka guys ng diesel, 135 na, no? 135 per liters, imagine. So yung pag nagkarga ka ng kahit 2K, no? Parang mga isang bar. Guys, akalain nyo, napakahirap, no? Imagine. So lahat yan, inflation, tataas talaga ang bilihin kasi may mga tinatawag na yung mga transaksyon o inaangkat na ginagamitan siyempre ng mga sasakyan, no? Private car, siyempre yan, gasolina yan. Kaya doon nila kinukuha yung transportation. Kaya kung mapapansin natin guys, yung pagtaas ng bilihin ay doon yun sa mga transaksyon o transportation na kung saan ginagamit nila. So pumapatong sila para itaas yung tinatawag na bilihin. Kaya guys, grabe. Kaya ngayon guys, summer na, advice ko lang sa inyo, wag masyado kayong maglalabas, no? Especially kung wala naman talagang gagawin. At reserve nyo na lang yung energy sa bahay kasi napaka-init. Grabe, napaka-init guys. Talagang hindi ka tatagal ng ilang minuto, no? Talagang grabe. Talagang mapipil mo yung summer. Kaya yung mga ilan natin mga kababayan, kaibigan, kasalukuyan nagtatampisaw sa mga beaches, no? Kung saan talagang ayun yung pinaka nila, lalo na long vacation, no? So tomorrow back to work na naman tayo. So ayun talaga ang buhay, kinakailangan natin guys talagang magtrabaho para sa masustain natin yung pangangailangan ng family natin. Kaya ito guys, at lagi lang natin dalangin na bigyan tayo ng malakas na pangangatawan, isipan, no? Matatag na hanap buhay na kung saan doon natin kinukuha, nasusustain natin yung pangangailangan ng pamilya. Kaya guys, mapalad yung mga kaibigan natin, kababayan natin na merong pinagkakitaan sa ngayon, may trabaho, may mga negosyo na maliit kahit papano ay nairaraos yung pamilya, no? Kasi guys, sa hirap ng buhay, antindi, lahat binibili. Kaya kung mapapansin nyo guys, kinakailangan magsumikap tayo, lalo na kung meron tayong mga pinapaaral na kinakailangan, huwag natin hintuan yung pagtatrabaho kasi guys, mapapansin natin, gusto man natin huminto, no? Pati ako napipil ko, gusto kong huminto, pero tinitignan ko rin yung magiging outcome, no? Kasi siyempre may pinapaaral pa tayo. So pag huminto tayo, parang hininto rin natin yung pag-aaral ng mga anak natin. Kaya hanggat maaari, kung kayang lumaban, laban lang. Ganun lang ginagawa. Kasi alam natin lahat ng ito ay may pagsubok, may hangganan, at may tinatawag na kung ano man yung pighati sa buhay, meron tayong tinatawag na kabalikat na kaligayahan. Kaya suggest ko lang sa lahat,
na kung saan nakakaranas ng mga problema. Lahat naman tayo dumaranas ng problema kasi wala naman tao na perfect ang buhay. May time talaga na naandyan, medyo humaharap ka sa mga suliranin na dapat mong harapin, na kinakailangan mong ilaban, hanapan ng solusyon nang sa ganon, mabigyan ng katugunan, no? Wastong katugunan doon sa sinasabi nating problema. Kaya guys, wag lang susuko kasi lahat tayo binigyan ng buhay ng Panginoon para mag-isip, gumawa ng tama, alinsunod doon sa mga tinatawag na magagandang gawain na kung saan hindi nakakaapekto o hindi nakakaapak ng anumang mga kababayan natin o mga tao, no? Kasi sabi nga nila, pag gumawa ka ng isang bagay, make it sure na hindi ka nakakaapekto o nakakasagabal o nakakasira ng mga tinatawag nating mga tao, no, sa paligid mo. Kaya kinakailangan masarap mabuhay sa mundo, guys, lalo na kung tayo ay masaya sa ginagawa natin at marami tayong kaibigan, wala tayong pinupurwisyon tao. Ayun ang importante sa lahat. Kinakailangan laban lang, mahalin din natin kapwa natin. Guys, lagi niyong tandaan sa trabaho, kahit saan, may mga taong gusto sa'yo, may mga taong ayaw sa'yo. So ayun yung mga tinatawag natin na mga challenges. Yung challenges, guys, yung mga tao na ayaw sa'yo. Paano mo ba to i-deal? Kaya guys, ito lang masabi natin dun sa mga tao na talagang ayaw sa'yo, ang gawin mo na lang, manahimik ka na lang, basta huwag kang gumawa ng anumang ganti na ginagawa niya sa'yo, lilipas at lilipas yan. Sabi nga nila pag hindi mo raw pinansin, ayun yung bagay na parang mas lalong nag-reflect sa kanya. Kasi may mga ilan, guys, gumagawa ng mga eksena kung saan para makaapekto sa pagkatao mo. Pero guys, lagi mong tandaan, dead ma lang, huwag pansinin, at manalangin lang, focus lang sa ginagawa. At the end of the day, hindi ikaw ang talunan. Hindi ka luan, kundi ginaguide ka sa tama. Kaya guys, lagi niyong tandaan, masarap mabuhay sa mundong ibabaw, lalo na't marami kang kaibigan. Salat ka man sa yaman o wala kang mga asset, pero mayaman ka naman sa kaibigan, parang ang buhay mo ay nandun ka, kumbaga nasa alapaap ka. Kaya mahalin natin ang kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, guys. Especially sa mga anak, no? Sa mga anak na kung saan nagkaroon ng biyaya na pag-aral, nagkaroon ng magandang buhay, nagkaroon ng magandang trabaho, wag na wag niyong kakalimutan yung mga taong tumulong sa inyo. Kasi at the end of the day, ma-realize mo yung mga taong tumulong sa iyo pag nawala yon. Huli na para pumatak pa ang luha mo. Kasi ang luha, hindi binabayaran yan. Kusang pumapatak yan nang nanggagaling sa puso. May mga luha na pumapatak pero binabayaran. Dito, hindi pinag-uusapan ang bayaran. Ang pinag-uusapan puso. Kapag tumulo ang luha mo at nawala yung mahal mo sa buhay, ibig sabihin yan, ayan ang totoong pagmamahal. Kaya guys, lagi niyong tandaan, mahalin ang mga magulang at mga kapatid at mga kasama, no? Mga kaibigan natin na kung saan lalo-lalo na't nakatulong, naging bahagi ng buhay natin. Kaya guys, lagi niyong pasasalamatan yung mga tao na kapalibot sa atin at maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay sa short vlog ko. Naway maging ligtas at payapa ang lahat. At kamusta ako dyan sa mga kaibigan natin na kung saan naka-onboard, nakabakasyon. Sana'y maging payapa at ligtas kayo. Si Paring Binjola, nakabakasyon na pre. Kamusta kayo dyan? Laging ingat at good luck sa next vessel assignment mo. At kamusta na lang ako dyan sa mga taga-Pasay na kung saan doon ako nagmula, no? So guys, at papunta na ako sa
charts muna. Medyo talagang iba yung tema. Mapansin nyo, naluluwa-luwa yung left eye ko kasi medyo may konting tama. So anyway guys, maraming salamat sa pakikinig and see you on my next vlog. Bye.